Amen. Praise the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, the kingdom of God is on you. Okay, magde-declare muna tayo. Kakamay kayo ng tatlong tao. Sasabihin mo, I choose to bless you and not to curse you. Ayan, tatlo. I choose to bless you and not to curse you. I choose to bless you and not to curse you. Pangalawa, kakamay ka uli sa hindi mo pa nakamayan. I choose to love you and not to hate you. Ayan. I choose to love you and not to hate you. I choose to love you and not to hate you. Di pa tayo tapos? Sa hindi mo pa nakamayan, I choose to care for you and not to forsake you. I choose to care for you and not to forsake you. Ano kaya? I choose to care for you and not to forsake you. Sa mga hindi nagalaw-galaw kayo dyan. Isa pa, tatlo ulit. Mas magandang batian po ito eh. Uy, ito pa naman ang kasunod. I choose to build you and not to tear you. I choose to build you and not to tear you. I choose to build you and not to tear you. Okay, last. Ito maganda to. I choose to forgive you and kayo na bahala. And to forget you. I choose to forgive you and to forget your shortcoming. Amen. I choose to forgive you and to forget what is not from the Lord. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Diyos. Alam niyo po minsan unknowingly nakaka-curse natin yung iba. But this time, sabi mo ulit sa katabi mo, I choose to bless you and not to curse you. Let me pray. Tayo po'y manalangin. O rahande reboshire rebosara rahande. Pwede bang manalangin muna tayo? Let's pray in tongues. Sarabashara rabasara rahanta. Let your body, let your spirit be connected. Sa buong maghapon na pagtatrabaho natin, napakarami na maaaring naging distraction. But tonight is the night of fellowship to the Holy Spirit. The Holy Spirit is with you. But allow Him, hallelujah, allow the Lord to manifest once more. Rabakamante rebo shara rabasere rehande. Ramante rebo shaka rebayanda. Ramamasere rebo shaka librehande rebo sakamanta. O rabababa shaka barehande remonta. Rabashande rebo shika babaya. Sara rabashaka rehande remonte. Remasere rebo shara rabasika librahanda. Ramantara Bashakaramai, Ramashere Bosakarahande. I pray in the power of the Holy Spirit, hallelujah, that whatsoever that the Lord has been given unto you ay hindi mananakaw ng kaaway sa gabing ito. Shanta mesikaribo shiririba, sararahande labrahande remonta, ramasarebo shakaramonta, rabashande meserede, sererebashara rahande rebo shakamanta rabasande. Father, we thank you for your love. We thank you for your grace. Oh, how great is your faithfulness unto us. Your word is always active and living and is alive into our hearts. Maraming salamat po na sa iyong mga pangako sa araw-araw mong mga salita ay lalo kaming napapalapit sa iyo. Lalo naming nauunawaan ang magagandang plano mo sa amin. Lalo kaming tumatatag, tumitibay sa pananampalataya sa iyo. Lagi kaming nagiging excited, hallelujah, upang ma-discover, ma-unveil ang mabubuting
pangako na biyaya mo po sa amin. At lalo't higit, ay kami, Panginoon, ay umaasa na lagi naming mararanasan ang iyong pag-ibig, ang iyong kapangyarihan, hallelujah, ang pagsama mo sa amin. Kaya naman, Lord, thank you po sa protection. Thank you for guarding our lives, even our family, ang mga mahal namin sa buhay. Maraming salamat po, Panginoon. At alam namin na sa gabing ito ay patuloy mong ipapaunawa ano nga ba ang mga pangangailangan na dapat naming isabuhay bilang iyong mga anak. Salamat po sa biyaya ng revelation. Salamat po sa biyaya ng wisdom, knowledge, and understanding na ang lahat ng bagay, Panginoon, ay nauunawaan namin. At sa gabing ito, kasama namin ang banal na Espiritu na siya nag-iingat, na siyang nagbibigay sa amin ng kapahingahan, ng comfort, kapayapaan, at lalo tigit ngayong gabi, ng kaligayahan ng paglilingkod sa iyo. To God be all the glory, let there be no other name be exalted but the name of our Lord Jesus Christ, the Son of the living God. Praise you, Lord, and this we pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Isang malakas mo ng hallelujah sa mga may biyaya sa Lord. Say, praise the Lord. Amen. Mag-ABC pa tayo, kaya ayun, minsan kailangan lang natin sumigaw para tayo yugyugin mo muna yung katabi mo na nagising ka na ba? Sino dito mahilig mamasyal? Tanong mo, saan ka na nakapasyal? Pagka mamamasyal, anong pipiliin nyo? Yung magandang lugar o yung nabasa mo sa review na sa review 1 to 5, rate them, -5. Papasyalan mo ba yon? Alam nyo po, ako'y namamasyal din. Kami nakapasyal sa SeaWorld. Alam nyo ba yon? Nakarating na ba kayo doon? Sasama ko kayo sa Ocean Park. Kailangan doon marunong lumangoy sa SeaWorld. Joke lang. Sa Abu Dhabi po yon. Okay? Ngayon, mahal pala yung ticket nun. Hindi na ako makatanggi dun sa mga pamangkin ko. Nagtatalo pa kami kung bibili kami online. Naghihintay kami hanggang kinabukasan, baka mayroong discount. Sabi ko, baka parang airline ticket. Pagka lumalapit, lalong nagmamahal. Pero sabi mo sa katabi mo, may biyaya si Lord sa'yo. So ngayon, nakakuha kami ng discount. Sabi ko, hala, bilhin mo na, may discount. At 4 yon, tapos yung 2, wala ng discount. Pero okay lang. May provision ng Lord. So, nung papunta na po kami doon sa maganda pala yon kasi indoor siya. At pagpasok pa lang, ma-amaze ka na, mararamdaman mo na parang, ay, may maganda kang inaasahan. Para akong bata. At sa tuwing nakikita ko yung mga ang naiisip namin, ang ganda ng lugar. At alam niyo po, ano pa naisip namin? Mas masaya sana kung kasama namin yung pamilya namin. Pati nga sila pastor doon, si Pastor Alisa, sabi nila, pwede namang naka-wheelchair si pastor doon habang namamasyal. Kasi sabi po ni Mark, ate, tingnan mo, may naka-wheelchair, sabi niya, tinuturo niya sa akin. Kasi talagang ma-e-enjoy. Alam namin na ma-e-enjoy din ng family namin, ma-e-enjoy niya din yung lugar. Kasi meron dong mga isda na pwede mong hawakan, pwede mong iihaw, mga yung mga hindi mo, yung mga nasa Dubai Mall, doon nagpuntahan. May malalaking yung may mahabang buntot. Ay, mahina lang talaga ako sa'yo, mga ganon. Oo, yan. May mga ganyan. Tapos mahahawakan. Pati mga baby shark, dut, nasa, may baby shark, dut din mo, pwede din. Pwede siya. Naku, ma-enjoy nyo. So, I pray na makarating tayo ulit lahat doon. Amen. Libre ko kayo. Kailan kaya? So, tapos lahat parang
ayaw mong merong masasayang na oras. Kasi may timing lang eh. Ang aga nga namin kasi gusto namin ma-maximize yung bukas nung SeaWorld hanggang dun sa pinaka last na siguro kami aalis, okay lang. So, kada oras, kada minuto, parang ayaw namin na mamimiss namin yung hindi namin napanood yung show dahil may mga show din siya eh. Tapos yung hindi namin napuntahan, gusto naming mapuntahan lahat kasi talagang nakalagay sa mapa maganda. Amen. Sabi mo sa katabi mo, mas maganda sa langit. Amen. So yung pakiramdam na yon is just a glimpse of what we are expecting in the kingdom of heaven. Kaya sabi ko, Lord, kung yung dun sa lugar na yon, gusto kong, ninais ng puso ko na makasama yung mga mahal natin sa buhay, lalo't higit pala dapat sa langit. Kasi sa langit, nandun talaga lahat ng kagandahan na biyaya ng Diyos sa atin. Amen. At alam niyo po ang maganda, nandun na kami. Since hindi namin pinapalampas lahat, kahit ikutan namin, may humarang sa amin. Hinarang si Danessa, sabi niya, ano sabi sa'yo? Ma'am, how many are you? I'm one. Sabi niya, we are, ilan tayo? 5? We are 5, sabi niya. Ay, 6 ba tayo? We are 6. May naiwan. Ilan ba kayong pamilya? So we are 6. Tapos sabi nung do you want to have an encounter with walrus ba yun? Walrus. Sabi nila, I know, wala daw kaming pabayad. Sabi niya, for free. For free? Ang bilis namin. Uy, libre daw. Libre daw, bilisan mo, sabi nila Nessa doon sa mga anak niya. Kasi baka magbagay isip. Bilisan niyo, Hana, dali, libre. Gusto nilang ma-encounter yung anong yun. Kasi sobrang laki pala noon, sobrang laki. And yun nga, natutuwa lang kami kasi nalibre po kami dun sa nagpakain kami. Tapos nahawakan, pag-picture. So, lahat yun kasi may bayad pagka mga ganong encounter. Parang 150 per head. So, nag-compute agad yung isip ko. Sabi ko, yes, sulit na nabawi ko na yun. Nalibre naman kami sa encounter. Amen? So, alam niyo po, sa kingdom of God, ganyan ang Diyos. Marami pa siyang sorpresa sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Kaya sabi mo sa katabi mo, doon talaga tayo belong. Amen? Kasi itong mundong ito, nasisiyahan ka lang kasi physical natin na nakikita yan. Pero yung mga panglangit, yung mga talagang nakaredy sa atin ng Lord, hindi pa man nakikita ng ating mga mata kung ano talaga yung beauty ng langit, alam mong mayroon talagang kagandahan. Amen? Kaya naman ang Diyos po, ang inoffer niya sa atin ay hindi lamang kaligtasan na dala-dala ng Panginoong Jesus. Ang talagang inoffer niya sa atin ay yung kingdom niya. Isa sa inoffer niya din sa atin ay ang kanyang kaharian. Amen? Sabi mo sa katabi mo, bagong tahanan. So, kaya ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay the kingdom of God in you. Kasi sinabi dun sa binasa natin kanina na ang kingdom ng Lord ay hindi na malayo or hindi na pangarap lang. Kundi ang kingdom ng Diyos ay maaaring nasa sayo na. Kaya sabi mo sa katabi mo, nasa sayo na. So number 1, paano ba natin naranasan o natanggap itong kingdom ng Diyos na nasa sa atin? Number 1, the kingdom inside you is established by Jesus Christ. Alam niyo po, nung itong kingdom na dala-dala ng Panginoong Jesus, Isaiah 9:7, ano ba itong dahilan kung bakit ang Panginoong Jesus ay pumunta dito, hindi lang para tayo iligtas, kundi establish yung kanyang kaharian o paghahari ng Diyos sa buhay natin. Dati noon, ang naghahari sa atin, tayo. Diba? Kaya nga ang tawag sa'yo, naghahari-harian ka eh. Amen? Kulang na lang, corona. Pero, nung
Bakit? Kasi kailangan palaging parang may nagro-rule sa buhay ng tao. Kaya basahin natin ang verse ng Isaiah 9:7. Ano yung prophecy sa Panginoong Jesus? 1, 2, 3. Of the increase of his government and peace there will be no end. Amen. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Amen. So ito pong kaharian ng Diyos ay hindi lamang ito yung parang napagkwekwentuhan lang. Amen. Itong government na ito, itong kingdom na ito, it is a kingdom that where there will be no end. Kaya nga, di ba, paborito niyong kantahin yung ano? Ayan, minsan naawit lang natin. Ito yun. Kasi yung kaharian ng Diyos ay hindi matatapos. Amen. There will be no end. At ito pala, yung dala-dala ng Panginoong Jesus nang mapunta siya dito sa lupa. Hindi lamang kaligtasan para tayo makapunta sa langit, kundi para maranasan natin o maibigay sa atin ang kanyang kaharian. Ano pa? Daniel 2:44. Ano po ang sabi ng Daniel 2:44? Okay. 1, 2, 3. In the time of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed, Amen. nor will it be left to another people. It will crush all those kingdoms and bring them to an end, but it will itself endure forever. Amen. Kaya alam niyo po, nung mapunta dito sa lupa si Satanas, alam niyo ba kung anong ginaya niya? Yung kaharian. Kaya nagkaroon ng tinatawag na kingdom of darkness and kingdom of light. At ang sabi ng salita ng Diyos, we are being translated from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Oh, how many of you belongs to the kingdom of darkness? Say, praise the Lord. Praise the Lord naman po ang sasabihin. Praise God dahil hindi na tayo belong sa kingdom of darkness. But wait, lahat tayo nandoon noon. Lahat tayo nandoon noon, walang exempted. Lahat po tayo noon, kaya nga ang sabi mo, ang gulo ng buhay mo, ang dumi ng isip mo, noon yun. Amen. Walang direction ang buhay mo. Bakit? Because we are in the kingdom of darkness. But praise and glory to Jesus Christ. When He came on earth, hindi niya lang dala yung kaligtasan mo. Dala rin niya ang kanyang paghahari sa buhay mo. Amen? So that from the kingdom of darkness, matanggal ka niya at mailagay ka niya sa kingdom ng light. Daniel 6:26. Basahin po natin. 1, 2, 3. I issue a decree that in every part of my kingdom people must fear and reverence the God of Daniel. For he is the living God and he endures forever. His kingdom will not be destroyed. His dominion will never end. So itong haring ito, meron siyang kaharian. Pero inutusan niya lahat ng belong sa kanyang kingdom. Sabi niya, kailangan niyong magkaroon ng fear and reverence sa God of Daniel. Bakit? For the God of Daniel, He is the living God and He endures forever. At bakit? For His kingdom will not be destroyed and His dominion will never end. Praise God. Sabi mo sa katabi mo, mabuti na sa kingdom tayo ni Lord. Amen. Pero hindi mo yun napuntahan dahil mabait ka. Tingnan mo yung katabi mo, hanggang ngayon, mabait na. Hindi mo yan napuntahan dahil nagsumikap ka, sabi ni Ana. Sino yan? Kaya tayo nakarating sa kingdom ng Diyos, o kaya natin na i-experience ang kingdom ng Lord ay dahil sa biyaya ng Panginoong Hesukristo at sa pag-ibig niya sa iyo at sa akin. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, mahal tayo ng Lord. So Jesus came to earth to establish the kingdom of heaven here on earth, just like in heaven.
Jesus came to establish, to project yung kingdom ng Diyos dito po sa lupa. Parang ganito, sino dito yung taga-Pilipinas? Baka kasi may nag-change na sa inyo ng citizenship, di ka na Pilipino. Diba? So, dito po nandito tayo ngayon lahat sa UAE. Hindi naman to Pilipinas, tama po ba? Amen. Pero bakit tayo nandito? Para magtrabaho. Pero hindi ka lokal. Yan ang katabi mo kung lokal na yan. Sa kulay, pwede. Lokal. Opo, hindi tayo pwedeng tawaging lokal kasi hindi naman tayo taga rito. Kaya nga tawag sa atin ay mga expatriates. Pero alam niyo po, habang dumadami yung mga Pilipino, pwedeng matakot yung mga taga rito na power natin sila. Parang yung panahon sa Egypt at saka ng mga Israelites. Diba? So kaya limited lang yung buhay natin dito. Alam nyo ba yun na limited lang yung pwede mong ipamuhay dito? Sa Pilipinas, pwede kang manggulo doon kung gusto mo. Dito, pag nanggulo ka, hindi mo pa nga inaaway, lagot ka na. Amen. Wala ka pang ginagawa, tumitingin ka pa lang. Amen. So, kasi nga, wala tayo doon sa sariling bansa natin. Pero alam nyo ba, na ang ginawa ng Pilipinas o ng bawat bansa para maproteksyonan ang kanilang mga, ano yon? Ano tawag sa ganun? Mga citizen nila o ng mga people nila, ay naglalagay sila ng refleksyon ng gobyerno nila sa isang lugar. Ang tawag doon ay embassy or consulate. Kaya meron tayong tinatawag dito na Philippine Embassy. Ibig sabihin kung ano yung jurisdiction, no, ano yung law ng Pilipinas, nagre-reflect doon sa ating embahada. Ang nakakalungkot nga lang, pati yung paglipat-lipat ng upuan na dala. Sabi ko, ano ba naman yan? Naupuan ko na lahat ng upuan. Hindi ba pwedeng mabago dito yun? Nakapila kami sa OEC ba yun? O kung ano makinukuha namin. Kung ano yung Filipino culture, nadala talaga. Reflection eh. Amen? At kung gaano katagal magproseso doon, ganon din katagal dito. Hindi ka pwede. Hindi. Kung we love Philippines, amen? Minsan lang talaga sabi mo parang kailangan ng upgradation. Pumila ka ng pagkahaba-haba, alas 5 ng umaga, nandun ka na, hindi ka pa nakapasok. Inaabot ka pa ng cut-off. Parang gusto mong mang-away ngayon. Amen? Ay, praise the Lord. We bless our country. Pero alam niyo po, ang isa talaga sa ng mga embassy o ng mga ganyang konsulado is para proteksyonan. Dahil wala tayo sa sariling bansa. Pero pag nandun ka sa kanila, sa lugar nila, or dun sa presensya ng embahada, mayroon kang tinatawag na immunity. Amen? So, ang Panginoong Jesus, hindi lamang po embassy ang dala niya. Dinala niya yung buong kaharian niya dito sa lupa. He imposed, in-establish niya yung kingdom ng heaven dito sa atin, dito sa lupa. Bakit? Dahil ang gusto niya, maproteksyonan ka. Ang gusto niya, maranasan mo kung ano yung benepisyo ng meron sa langit. Maranasan mo kahit nandito ka pa sa lupa. Amen? At alam niyo po, para mangyari na magkaroon ng merong agreement na tinatawag yan, yung bansa ng UAE at saka bansa ng Pilipinas, may mga agreement yan. Hindi pwedeng basta tumubo doon ang Philippine Embassy. May agreement. Kaya ang Panginoong Jesus, ang dala niya hindi lamang agreement. Alam niyo po, ang ginawa niya para magkaroon siya ng legality sa buhay natin. Dahil tayo ay nasa kingdom ni Satan eh. Para magkaroon siya ng total legality sa buhay natin, ang ginawa niya, hindi siya nakipag-agree kay Satanas. Binili niya po tayo.
Binili niya tayo, binayaran niya tayo ng kanyang banal na dugo para wala nang kalusot-lusot si Satan, wala na siyang dahilan para magkaroon pa ng kapangyarihan sa buhay mo. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, binili ka na mula kay Satan. Amen? And therefore, kung tayo nabili mula doon sa kamay ni Satanas, ang nagmamay-ari na sa atin, walang iba kundi ang Panginoon. Hallelujah. And we belong to God. Kaya nga tawag sa atin, we are translated. Amen. Hindi ka naman pumuti, pero naging Amerikano ka. Parang ganun ba? Hindi ka na. Kasi sa atin, di ba, pagka maputi, alam mo na, instinct na natin ng mga Amerikano yan. Pero tayo po, ang Panginoong Jesus ang naging dahilan kung bakit tayo nabilong sa kanyang kaharian. John 3:3. Ano po ang sabi ng John 3:3 to 5? Okay, basahin po natin. 1, 2, 3. In reply, Jesus declared, I tell you the truth. No one can see the kingdom of God unless he is born again. How can a man be born when he is old? Nicodemus asked, surely he cannot enter a second time into his mother's womb to be born. Jesus answered, I tell you the truth. No one can enter the kingdom of God unless he is born of water and So spirit. noon, nung mabuhay tayo, we born in the kingdom of darkness. But nang ikaw ay maborn again, sabi mo sa katabi mo, nang maborn again ka, you were born in the kingdom of God. Amen? Not by human or by husband's will, but by the word of God. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya po yan lang ang pwedeng magdala sa atin sa kingdom ng Lord. So we were transferred from the jurisdiction or dominion of darkness kay Satanas into the kingdom of our Lord Jesus Christ. Kaya ngayon, you belong to the kingdom of God. Pero ano nga ba ang nangyari nung nandun ka na sa kingdom? Hallelujah. May nabago ba? Tingnan mo yung katabi mo, may nabago na ba? Parang sa amin, parang wala pa rin pagbabago. Kasi nga po, ang kingdom ng Diyos ay hindi nakikita by observation. It is in the spiritual realm. Kaya naman, lahat ng ating mga iisipin, lahat ng ating mga ipamumuhay ngayon ay hindi base sa nakikita natin, kundi base sa salita ng Diyos. Sabi ni Jesus in John 14:6, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Kaya sabi mo sa katabi mo, you belong to the kingdom of Jesus. Not because of us, but because Jesus established it by giving His life so that we could have life. Number 2, Jesus came in this kingdom that is inside you. Is a kingdom that is unveiled by Jesus. Alam niyo po, hindi lahat ng prinsipyo ng isang kaharian dito sa mundo ay pinapaalam sa marami. Pero sa Panginoong Hesukristo, in-unveiled niya sa atin kung ano nga ba ang kingdom ng Panginoon. Napakarami pong instances na ipinaliwanag. The kingdom of heaven is like this. Tingnan nga natin, Matthew 13:24. Ano po ang sabi? Okay, 1, 2, 3. Jesus told them one another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. Ano yung magtatanim? So kapag ka nagtatanim ka ba, you belong to the kingdom of heaven? Kasi yun yung sabi eh. The kingdom of heaven ay katulad ng isang tao na nagtatanim ng mabuting buto. Anong salita? Na mabuting seed, yes. Word of God naman talaga yan. Tama, kasi shortcut mo lang, anak. The good seed in his field. Ano pa? Tingnan natin in next. Matthew 13:31. Ito po, pag binasa nyo yung buong Matthew, dito nyo makikita ang daming ikinalin tulad ng Diyos kung ano yung kingdom of heaven.
1, 2, 3. He told them another parable. Ah. The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in his field. Okay, 33. Laktawan natin. Oh, 1, 2, 3. He told them still another parable. Aha. The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed into a large amount of flour until it worked all through the dough. Amen. Wala kang nakita na sinabi ng Panginoon Jesus na ang kingdom ng langit ay ganito, magaganda lahat. Kingdom of heaven. Pero sa Revelation, pinakita niya kung ano yung makikita mong new Jerusalem or na new heaven and earth. Okay, Matthew 13:44. 1, 2, 3. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Nung bang matanggap mo ang Panginoong Hesukristo, ganyan din ba ang joy na meron ka? Sabi mo, it is like a treasure hidden in a field. Nung malaman mo na kayamanan ang Panginoong Hesukristo, iniwan mo lahat ng na nasa mundo. Binenta mo yung baka nyo, yung kalabaw ng kapitbahay. wala. Yung kalabaw ng kapitbahay mo. He hid it again and then his joy. Amen. Punong-puno ka ng joy. Sabi mo sa katabi mo, be filled with joy. Huwag ka nang malulungkot. Kasi sa kingdom of heaven, there is no sorrow. Amen. There's always joy. Matthew 13:45. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. Ano kaya ang gustong sabihin ng Panginoong Jesus sa atin? But alam niyo po, may mga parable na hindi naman talaga agad natin naiintindihan. Pero handang i-unveil ng Diyos sa'yo. Kasi ang kanyang salita ay katulad ng isang treasure na nakatago. Na ma-discover mo lang ang ganda niyan kung i-unveil natin. Amen? Kaya ho tayo pinag-aaral ng Word of God so that we could unveil the beauty of His words. So Jesus came to unveil the kingdom authority. May kaharian ba si Jesus? John 18:36. Ano po ang sabi ng John 18:36? Okay, 1, 2, 3. Jesus said, "My kingdom is not of this world. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jews. But now my kingdom is from another place." So may kingdom ba? Meron po. Amen. Kasi tinanong siya ni Pontius Pilate at naintriga po siya sa sinabi ni Jesus dito. So kaya ang sabi ni Pontius Pilate sa next verse, "Are you then a king?" Kasi kapag sinabing kingdom, kung may kaharian, may nagahari, may hari. So kung sinasabi niya na my kingdom is not here, then are you a king? Ano po ang sabi ng Panginoong Jesus? Ni Pilate, "You are a king then?" Parang tinanong siya. Then Jesus answered, "You are right in saying I am a king. In fact, and for this, I came para doon, napunta siya para sa atin to testify the truth. And everyone on the side of truth listens to me." Kaya nga lang po, alam nyo, yung mga taong nakapalibot kay Jesus, di nila maintindihan yung kanyang sinasabi. Bakit? Hindi pa na-unveil sa kanila ang salita ng Diyos. And praise God, sabi mo sa katabi mo, mauunawaan mo ang mga salita ng Lord. Amen? Hindi ho kasi ang Diyos nagtatago ng kanyang mga revelation sa mga taong gustong maunawaan ang kanyang salita. Ang Holy Spirit, di ba, sabi ng ating ROR today, yung Holy Spirit ay nasa sayo na. Hindi na yan umaalis. Kahit minsan pakiramdam mo wala, pero nandyan lang ang Holy Spirit
sa atin. Dahil ang ginusto ng Panginoon is to be with one through the power of the Holy Spirit. So kaya po ang Panginoong Jesus, in-unveil niya. At ang ginawa niya, hindi niya lamang ito sinasabi, pinakita niya. Pinaranas niya sa mga nakasama niya kung ano ang kingdom of heaven. And Jesus Christ came to this world. Alam niyo ba kung anong dala? To bring goodness, to bring blessing, to bring favor and power ng kanyang kingdom. Kaya sabi mo sa katabi mo, may power ka. Not against any man, but against the power of darkness. Amen? Kasi yun lang ang kumakalaban sa Panginoong Hesukristo. Colossians 1:12 to 13. Ano po ang sabi ng Colossians 1:12 to 13? Giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the kingdom of light. For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of Son he loves. Yan yung pong binasa na, yan yung sinabi natin kanina. Na-translate ka, tinanggal na sa'yo, wala ka na sa dominion ng darkness, kundi nandun ka na sa kingdom ng Panginoong Hesukristo. At alam niyo po, nung nandito si Jesus Christ, in-ensure niya na mararanasan ng mga tao ang paghahari niya. Kaya nga lahat ng tao, knowingly sumusunod sa Kanya. Kasi kung nasan siya, anong meron? Mayroong miracle. Kung nasan siya, merong healing. Kung nasan siya, merong deliverance. And that is the kingdom of God. Ganon maghari ang Diyos. Hindi siya naghahari dahil marami siyang pera, dahil maganda ang kanyang mansyon. Hindi ho ganon naghari ang Panginoong Jesus. Ang pinaghaharian niya ay puso ng tao. Kaya sabi mo sa katabi mo, sino nang naghahari sa'yo? Amen. Amen. Kasi nga tayo, marami pa rin minsan na naghahari sa mga puso natin. At ang nais ng Panginoong Jesus ay hindi lang ma-establish sa iyo, kundi ma-i-unveil, maipakita pa niya ang maraming magagandang bagay na dala-dala ng kingdom o kaharian ng Panginoon. Signs, wonders, and miracle. Kanina, healing, blessing, forgiveness, yan yung ina-unveil ng Diyos. Kaya nga nagkaroon ka ng tinatawag na authority. Diba? Yan yung pinag-uusapan natin ng ilang linggo na may susi ka. Halimbawang may nag-book sa'yo sa hotel, napakagandang hotel, sa Burj. Lilibre ko sana kayo, kaya lang sarado. Burj Al Arab sa 7th. Pinare-renovate pa nung tatay ko. Halimbawa, may nagbigay sa'yo. Binook ka sa hotel. Master key binigay sa'yo. Pag sinabing master key, pwede mong mabuksan lahat. Anong gagawin mo? Bubuksan mo ba lahat ng pwedeng mabuksan nun? Minsan ang tao tamad. Nakita ng maganda yung room, tulog na lang ako. Kasi mas kailangan ko yung tulog. Pero alam niyo po, kung meron kang master key, alam mo, marami kang pwedeng ma-unveil. Marami kang pwedeng makita. Marami kang pwedeng ma-enjoy. Pero kung itutulog mo lang sa loob ng kwarto, sayang, di mo naranasan yung tunay na kayamanan ng biyaya ng master key na nasa sayo. So marami pong ganyan na nasa kingdom nasa sinasabi nilang naghahari ang Diyos sa kanila. Pero hindi naman nila ginagamit yung access na ipinigay sa kanila ng Diyos para sa kingdom ng Lord. Ano yung access? Whatsoever you bind on earth will be bound in heaven. Whatsoever you loose on earth will be loosed in heaven. Doon pa lang, tamad na tayo eh. Pag may masakit, basta masakit, hayaan mo na lang. So yung sa katabi mo, pag may masakit, palayasin mo na. Yung sakit. Hindi nananakit. Amen? Palayasin mo na. Huwag mo nang iinuman ng gamot. Bebaybihin mo pa yun eh. Ay, may sakit nga ako. Tapos isisiklib mo pa. Pastora, lagi na lang ayaw ng siklib. Lagi talaga po hindi ko yan
Huwag niyong gagamitin yung sick leave ng dahil lang sa mga excuses. Amen? Kasi hindi yun ang deklarasyon ng Diyos sa'yo. Amen? Sabi sa katabi mo, wala tayong sakit. We are in divine health. Amen? O, alam mong nawawalan ka, nakukulangan ka, huwag mong sabihin kulang. Use your power na madagdagan. Ay, ang kingdom ng heaven, hindi sa nakikita. We live, kaya nga sabi doon, we live by faith and not by sight. Sinong walang pambayad ng bahay? Sila lang yon. So, sa katabi mo, meron ako nun. Nasaan? Meron. Amen. Amen. Actually, bayad na. Praise God. Minsan, ayaw mo lang kasing gamitin by the power and declaration ng ating pananalita. Ay, bakit? Kasi sabi ng Lord, when you declare it, you will have it. Kaya nga lang, doon nga lang minsan talagang ayaw nating practicein. Amen. So, yan po yung sa kingdom of heaven. Luke 4:43. So Jesus Christ came to earth to unveil His kingdom authority para ma-establish kung ano yung pwedeng mag-manifest at i-disallow mo kung ano yung alam mong hindi para sa'yo. Basahin po natin, 1, 2, 3. But he said, I must preach the good news of the kingdom of God to the other towns also, because that is why I was sent. Alam niyo po yung number 3. The kingdom inside you was demonstrated first ng Panginoong Jesus. Kaya hindi mo pwedeng sabing hindi totoo. Kasi dinemonstrate na ng Panginoong Heso Kristo. Maaring hindi natin na-witness kasi hindi ka pa buhay nun eh. Maaring hindi nakita ng ating mga naked eyes. Pero marami pong nag-testimony o nakatestify o maraming naka-witness ng ginawa ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Tingnan po natin ang Word of God. Matthew 9:35 to 39. Okay, basahin natin. 1, 2, 3. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. Okay, ulitin po natin. 1, 2, 3. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. Ano munang ginawa ng Panginoong Jesucristo? Una, pinupuntahan niya yung mga towns and village. Kaya alam niyo po, minsan, huwag ka nang magtataka kung bakit yung paa mo parang palaging gusto pupunta sa gawain ng Diyos. Amen. Kasi si Jesus yan nabubuhay sa puso mo. Paano po yung mga tinatamad? Abay, di ko alam kung sino nabubuhay. Tanungin mo, sino nga ba pagka tinatamad? Alam niyo po, ang Panginoong Jesus, He loves to go. Kaya nga nung tinanong siya kung may bahay siya, anong sabi niya? Fox and has hole. Pero yung Son of Man, walang mamalay daw ng kanyang Hindi dahil wala siyang bahay. Kundi dahil alam ng Panginoong Jesus ang purpose niya kung ba't siya napunta dito. Parang ikaw, alam mo yung purpose mo kung ba't ka nandito. Parang hindi pa po. Kung hindi mo pa alam, tanungin mo si Lord mamaya, Lord, ano yung purpose ko? Bakit ako nandito? Anong ginagawa ng Panginoong Jesus? He went through all the towns and village. He is teaching in the synagogues. Nagtuturo. And then, preaching the good news of the kingdom. And then, healing every disease and sickness. Ito na po dapat yung nagmamanifest sa buhay natin. Sa katabi mo, ito na yung magmamanifest sa'yo. Magsisipag ka na. Magtuturo ka pa. Magpipreach ng good news. And magde-demonstrate ng power ng Lord.
healing every disease and sickness. Kasi akala natin, yung mga ganong bagay, pang ano lang yan, mga pang matatanda, mga pang matatandang Kristiyano. Parang sila, pastor. Kaya Eugene, parang ganon din. Hindi ho ito pang edad na usapin. Ito ay pang gaano ka nagmamahal sa Diyos. Kasi hindi mo pababayaan, hindi mo palalampasin yung magagandang bagay na nararanasan mo para lang sa sarili mo. And minsan, pinaganda na ng Diyos ang buhay natin. Tama po ba? Kung pinaganda man ng Lord yung buhay natin, hindi yung para ipagyabang sa marami o para sabihin na, okay na ako, maganda na yung buhay ko. Alam niyo po, kaya pinagaganda ng Diyos yung buhay natin para tayo maging inspirasyon sa iba, maka-encourage ng iba, ma-preach mo ang Panginoong Jesus sa buhay nila. Marami po sa atin, natapos na lang ng pagtanggap ng kingdom ng Lord. Pero hindi doon nagtatapos. Maging ang Panginoong Jesus, hindi po siya doon natapos. Kundi, He went out, He teach, He preached, and demonstrate the kingdom of the Lord. Ano yung kasunod po na verse? Hanggang 39. When He saw the crowds, anong nangyari? He had compassion on them because they were harassed and helpless like a sheep without shepherd. So tayo, kapag may nakikita tayong mga alam nating wala sa Panginoon, huwag tayong magalit. But let's have a compassion on them. Alam niyo po, minsan mahirap talagang maging kasi bakit ganun? Parang kailangan mo talagang kainisan, pero bakit kailangang may compassionate heart ka pa din? Kasi ganun po ang Panginoong Jesus. Amen. They were harassed and helpless like a sheep without a shepherd. Next verse. Then He said to His disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. And last verse, next verse. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. 39. Wala na. Okay. Matthew 6:33. Kaya ngayon, maintindihan mo, bakit nga ba sinasabi ng Panginoon Jesus, do not worry, but rather seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Actually, ito pong verse na ito, hindi niya sinabi na seek first the kingdom of God and His righteousness, and then seek, next to that ay isik mo naman yung mga pangangailangan mo sa mundo. Hindi po. Wala siyang sinabing maghanap ka ng kakailanganin. Ang sabi niya lang dyan, when you seek His kingdom and His righteousness, lahat ay idadagdag sa'yo. Yan lang minsan nababaliktad eh. Lagi nating nasisik yung mga pangangailangan natin. Tapos na, huhuli natin yung kingdom and yung righteousness ng Lord. But now, ito po yung gustong i-communicate ng Panginoong Jesus sa atin. In the kingdom of God, sa kingdom po ng Panginoon, actually, there's no need dun sa mga pangangailangan na hinahanap natin. Pero yun nga, since nandito pa tayo sa lupa, may challenge yung pananampalataya. Pero sabihin mo sa katabi mo, huwag kang malulungkot. Huwag kang matatakot. Kasi may Holy Spirit naman na laging sumasama sa atin. So yung kingdom, kapag inuna po natin ang kaharian and kingdom ng Lord, lahat, para kang yung kaninang sabi ko na merong master key. Kasi yung key in the kingdom is no other than but the Word of God. The Word of God can unveil and unlock, and the Word of God also can lock those things na hindi mo papayagan. At ang langit, nagko-cooperate sa'yo. So,
Nais ng Diyos na tayo ay manatili sa Kanyang kingdom. At alam niyo po, kapag ka nandun ka na sa kaharian niya, di ba sabi kong minsan, parang may bahay ka na namili ka ng grocery. Tapos pagbukas mo sa cabinet, sabi mo, pahingi nga pong tuna. Sumagot ka naman, sige kumuha ka, mga 5. Minsan ibang cabinet ang binubuksan mo. Pahingi nga pong bigas. Sabi, kuha ka lang dyan. Sa totoo lang, kapag po naintindihan natin na sa kingdom ng Lord, lahat provided, alam mo, mababago prayer life. Hindi ka manghihingi lagi sa Diyos. Lagi ka na lang magpapasalamat. Kasi alam mong binigay na niya. Alam mong nasa sayo yun. At alam mong para sa iyo. Kaya nga lang, it takes faith and practice and action para matutunan natin ang mga bagay. Tayo po lahat ay magstayo. And tonight, I want you to pray na tignan natin sino nga ba at ano nga ba talaga nakahari sa puso natin. Ito nga ba ay tunay na pag-ibig? Or sometimes, nag-hate pa rin tayo natin mga brothers, sisters. Nag-hate pa rin tayo ng mga family natin. Or minsan, actually, nane-neglect natin sila. Dahil busy ka sa trabaho, mas naiisip natin, wala tayong pambayad ng ganito, wala tayong pangsustento. Pero sa totoo lang, nais ng Diyos. Yung kingdom niya ang maghari sa puso natin. Yung kanyang mga salita manatili at mag-transform palalo ng mga buhay natin. And hindi na tayo yung palaging nanghihingi ng parang kawawa sa Panginoon. The kingdom of God. Alam niyo po ba na sa isang kingdom, the king takes care of his citizen. Hari ang nag-iingat sa kanyang mga citizen. Kaya nga hindi ginawa ng Diyos na democratic ang kanyang government. Kasi alam niya, baka mas maging Diyos pa tayo sa kanya. What God did is a kingdom that will never end. And a kingdom that there's no other king but our Lord, Jesus Christ. Awitan natin minsan pa ang Panginoon.